kapuso, 50 days na lang, Pasko na! Ang bilis ha! know. It's the season of giving, pero pwede rin niyang maging season of earning. Tama. Yes, samantalahin natin ang holiday season para kumita at magnegosyo para sa isang Paskong kitang-kita. Oh yes! Dito sa pinakabago nating segment na ito, iba't ibang negosyo na pwede niyong pagkakitaan ngayong Pasko ang ibibida at ituturo namin sa inyo. Una na dyan sa listahan natin ang negosyong relyenong bangus. Look at that! Nadami nito. Ang binisita nating gawaan, dekada nang gumagawa niyan. Wow. Ano kaya ang sikreto? Alamin natin yan kay Chef JR. Hi, Chef! Morning! Successful business. A blessed morning sa inyo dyan. Tingnan nyo naman. Diba? Ganda, crispy. Ang laki. Tapos, Oo. Diyos ko po, ang taba-taba. At talagang mukhang masarap talaga, diba? Ito ang ating talagang bidang-bidang relyenong bangus. Guys, na-imagine ba ninyo na yung mga gantong klase, yung ganto kanipis na balat ng bangus, kayang magsiksik ng halos doble ng timbang niya sa loob. Makikita nyo, diba? Ang nipis. Oh, biruin mo, ang galing talaga natin mga Pilipino na dali natin. Tingnan mo si Ma'am, kung paano niya, gaano ka-plump at gaano ka-taba ang itsura niyan. At syempre, talaga namang napakasarap po niyan. Kilalang kilala po yan. Dito nga sa Malolos, Bulacan na mahigit 2 dekada na po nilang nininegosyo dito sa lugar na to at nakakaabot na rin po sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At yung iba pa nga kwento ng ating mga kasama dito, kahit sa ibang bansa, umaabot na. Talagang ganun po kasolid ang lasa na to. At syempre, kailangan malaman natin yung sikreto kung paano ba sumakses ang timpla na to. Kakasama natin this morning ang ating kaibigan, si Nanay Adela Espiritu. A blessed morning, Nanay. Good morning. Ito po kasi syempre, pag sinabi nating relleno, ma'am, no? Ang importante po dyan is yung timpla po ba ang pinaka-importante. So, umpisahan ko na pong gawin yung inyong recipe, ano? Apo. Pero, Nanay Adela, paano po ba kayo nag-umpisa ng pagre-relleno? Pag ganyan lang din, pagigisahin. Pero dati po, ano pong trabaho ninyo, Nay? Nagtitinda ako ng isda. Nagtitinda po kayo ng isda sa palengke. Paano po tayo nauwi sa pagre-relleno, Nay? Madalas kasi natitiran ako ng mga bangus. Nagtitinda, okay. Oo, ngayon, sabi nung kumare ko, may solusyon diyan. Gumawa ka ng gawin mong relleno. Okay. Sinama ko ngayon sa paninda ko. Sa kumare nyo lang po ang nagsuggest sa inyo nito, Nay. Tapos, paano pong nag-umpisa kayo ng pagtitinda, nauwi tayo ng pagre-relleno? Ano pa po? Tinutuloy niya po rin po ba yung pagtitinda? Hindi na. Huminto na ako. Nag-focus na lang ako diyan sa relleno. Okay. So, bali, nung panahon po ninyo, ma'am, this is 25 years ago. Magkano po ang pinaka-inilabas po ninyo? Napuhunan. Opo. Konti lang noon, 3,000 lang. Baka ilang piraso yun, Nay? Siguro mga, kasi mura pa lang noon ng bangus. Opo. 3,000 lang. Bigay pa lahat ng, gumawa lang ako ng relleno, lahat ng yung binigay sa akin ng kumari ko. Siyan lahat ang nag-umpisa. So, salamat sa kumaring iyan, ano? Talaga napakabait, malaki utang na loob ko doon. Siya po ang nag-inspire sa inyo kung paano nyo po ito naumpisahan. Pero, Nay, papacheck ko lang po mabilis. Ginisa ko po yung ating mga sibuyas, bawang, bell pepper. Meron din po tayong carrots. May panimpla tayong asukal, asin dyan, tsaka patatas. Paminta, syempre meron din tayo. May mga seasoning po tayo dito. Tama po ba yung ginagawa ko, Nay? Opo. Tapos, ang maganda po nito, Nay, ngayon, after 25 years, magkano na po or ilang piraso po ba ng relleno ang napoproseso ninyo araw-araw? Papalakas naman po. Pagka may okasyon, marami. Pagka... Gaano po karami ito, Nay? Daan-daan ba po ito? Opo. Libo-libo? Daan lang po. Okay. Daan-daan, grabe. Tapos pag sabi po nung mga kasama natin dito, kapag Pasko talagang umaabot kayo ng libo. Opo. Ilang banyera po ang nagagawa ninyo sa isang araw? Pag po bisperas ng Pasko, kaya yung talagang kasaksaan na, maabot po ng 40 banyera. Sa isang banyera, Nay, gaano po karami po ba ang laman? 80 piraso. Grabe, ang dami. Talagang aabot nga po ng libong-libo talaga, no?
O Nay, para naman po doon sa mga kapuso natin na nagtatanong, Nanay Adela, paano naman po kapag mag-uumpisa tayo, magkano po yung pwede nating puhunan? Pagka pambahay lang, punan mo, 10,000. Pwede na, ano? Oo, tapos... Pwede pag-ipunan yun, ano, Nay? Oo. Opo. Mga 60 piraso magagawa mo. 60, okay. Ang benta noon, 180, 230. Kahit paano kikita ka ng 2,000 hanggang 2,500. Ah, grabe, no? So, malaking bagay, lalong-lalo na po dun sa mga kapuso natin na talagang naghahanap din ng pagkakakitaan ngayong darating na Kapaskuhan. So, ito na, nailagay ko na po lahat ng inyong panimpla. Ito pong itlog, ihahalo ko na po ito, ano? Habang mainit po ito, Nay? Apo. Okay. So, ito yung ating pinaka magiging binder na rin. At makikita po nila na yung isa sa mga pinaka nakakatuwa po kasi dito sa recipe ni Nanay Adela, wala po itong karne. Walang karne, walang extender, ika nga. At syempre, after natin maluto ito, ipapalaman na. Tama po, Nanay. O, ito, papakita natin yung pagpapalaman. Andun tayo sa mga kasama natin kanina doon. Nay, iwan muna po kita dyan, ha? Ayan. Tapos, siyempre, ito yung mga matatrabahong part dito sa paggagawa nga ng relleno. Saka natin ipiprito doon sa ating mainit na mantika. At after few minutes, ito na po. Kaya po nang sabi natin, tama po Nanay Adela, no? Umaabot po ito ng Luzon, Visayas, Mindanao at even overseas. So kanina pinakita natin yung pagpiprito sa kanila hanggang makuha po natin yung gantong itsura. Kasi po dahil luto na yung filling, ang hinahabol lang talaga natin dito is yung parang pinakakulay niya, makuha natin yung crispy texture on the outside. At syempre, kailangan matikman natin ito kasi nga ito yung signature na talagang binabalik-balikan. With any food business, yung consistency talaga ng product, yung pinaka-importante. Kaya ito, na-maintain nila yung kanilang recipe, kaya binabalik-balikan ng kanilang mga kasama. At ito nang namamayagpag pa rin after 25 years. Grabe. Alam mong flaky siya, alam mong purong isda yung nakakain mo kasi walang ibang texture kang nararamdaman eh. Pero yung lasa, winner na winner, mga kapuso. Ito, tuloy-tuloy yung ating pagluluto dito. Siyempre, marami pa tayong kota nga this morning, di ba? Libo-libo at daan-daan yung ating kailangan maprito at may dispatch sa ating mga resellers at saka mga nag-aabang nilang suki. Nanay Adela, tama po? Kaya sa mga gantong solid na food adventure, laging tumutok sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit! Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso!